Hello! Kumusta po mga kababayan? Magandang hapon. Ngayon po ay May 16, 2024. Ano pong gusto nating pag-usapan? Ako ang gusto pong talakayin ngayon ay ito pa ring related doon sa kaso, sa usapin ng Bamban Mayor Alice Guo. Hindi maintindihan ng ibang kababayan natin kung paano ipopronounce yung apelyido nitong si Mayor Alice Guo. Yung iba, Go. Hindi naman po Go yun eh. Ang Go is G-O. Ang sa kanya, G-U-O. Guo. Now, ano po ang tungkol dito? Talakay na po ito natin sa mga nakaraang video, no? Pero ngayon po iba. Alam nyo ba na yung mga residente ng Banban, Tarlac ay nag-aalburuto? Nagagalit po sila na sinasaktan daw itong kinu-question itong si Alice Guo. Ayaw po nilang mawala itong kanilang peking mayor. 'Di ba? Ako hindi ko sukat akalain na biruin mo man nagbabanta pa sila na mag-people power daw kapag tinanggal itong Mayor Alice Guo na to. Bakit kanyo? Well, ang dating sakit ng mga Pilipino. Yun bang nakakatanggap kasi ng grasya? Ayuda, yung utak ayuda ng Pilipino. May napanood po kasi ako na interview tungkol sa mga taga-Banban na talagang puro magaganda po ang kanilang sinasabi tungkol dito sa mayor na ito. At mukhang mahal na nila. Pag-uusapan po natin yan, kung bakit mahal na mahal nila at kung bakit ayaw nilang mawala itong Alice Guo. Nako, ito po kasi yan, no, mga kababayan. Umandar na naman po kasi dito yung panunuhol ng isang politiko. And worse, panunuhol po ito ng isang tao ng China. At itong mga residente po na umaayon or kumakampi, nagtatanggol dito sa Mayor Guo na ito, kawawa naman. Alam nyo, kayong mga nagtatanggol, mga mamamayan ng Banban, hindi ko nilalahat, no? Kasi for sure, mayroon diyang matitino. Kasi may napanood nga po ako na isang vlog na kaya daw nanalo itong Alice Guo na ito. Bagamat siya ay hindi taga-riyan, bagamat siya ay bagong sulpot, hindi kilala, bagong sulpot na tao, pero nanalo. Bakit? Of course, ginamitan na naman kasi ng kalansing ng pera. Bakit ito nanalo? Di ba ang magpapapanalo nito ng isang mayor ay yung mga barangay chairman, mga barangay officials? Dahil ito mga barangay officials na ito ang may hawak naman sa mga botante na taga-barangay. So, mautak. Well, hindi naman po nakapagtataka kasi itong style na to ng China ay matagal nila itong pinag-aralan. Pinag-aralan ito ng maigi. At
alam na alam nila kung saan ang kiliti ng mga Pilipino. Lalo na yung mga bobotante. So ito nga po, yung napanood ko na interview sa ilan sa mga mamamayan ng Bambantarlac na puro tanggol dito sa mayor na ito. Ang katwiran nila, napakabait daw itong Mayor Guo na ito. Napakabait, matulungin, very approachable. Tapos pag ikaw daw nangangailangan hindi ka mahihiyang lumapit. At kapag lumapit ka, talagang magkakaroon ka. Yun! Mga kababayan, yan po ang karakter ng mga Pilipino na ginagamit ng mga politiko at nitong Alice Guo na ito. Alam na alam nila kung nasaan ang kiliti ng, hindi ko sinasabing mga Pilipino dahil may matitinong Pilipino. May mga Pilipino po na walang kiliti. At ito ngang mga taga-Banban na ito na nagbabanta na magpi-people power kapag tinanggal or nawala ang iniimbestigahan na si Alice Guo. Kayo dyan na mga taga-Banban, di ba ang sabi ninyo, bigla na lang sumulpot itong tao na ito, walang nakakakilala. So, paano ninyo itong ibinoto? At ngayon na natuklasan, nadiskubre ang lihim nitong taong ito at nanganganib na matanggal sa pwesto, nag-uumiyak kayo ngayon? At nagbabanta pa kayo na magpi-people power? Hello mga taga-Banban, gumising-gising kayo. Kapag ganyan po ang mga asta ninyo, kayo ay mga makasarili. Iniisip nyo lang yung sarili ninyong interes na dahil sa mayroon kayong natatanggap na ayuda, pera, dyan sa Mayor Alice Guo na yan. Same thing, nung siya ay ipinanalo ninyo nung eleksyon. Dahil dito, busog kayo. Ang sinasabi ko po mga kababayan, itong mga nabayaran ni Alice Guo, yung mga nabayaran, yung mga sa kasalukuyang tumatanggap, kaya ayaw nilang mawala, ayaw nilang matanggal sa pwesto itong Alice Guo. At alam natin, alam nyo ba mga taga-Banban kung saan ang gagaling ang perang ipinanunuhol niya sa inyo? Well, siguro part of that is from this pogo na negosyo nitong Alice Guo. Pero maniniwala ba kayo? Pag sinabi ko na ang ibinibigay sa inyo ay pinangtatapal sa mga mukha ninyo ay pondo ng China. Hindi kaya pinupondohan ng China yang Banban? Kayo na mga taga-Banban? Huwag naman kayong mga mukhang salapi. Mag-isip kayo. Itong mga taga-Banban na ito na nagtatanggol kay Alice Guo, gumising kayo. Ngayon, natutuwa kayo dahil mayroon kayong natatanggap. Exactly the point kung bakit kayo tinatapalan ng ayuda ng kwarta. Dahil gusto nilang mahulog ang loob ninyo dito sa inchik na ito. Planado yan, mga taga-Banban. Huwag kayong makasarili. Ngayon, ang nakikita nyo lang ay yung tinatanggap ninyong barya mula dito sa Alice Guo na ito. Oo, siguro nga nakakatulong. Naniniwala ako, nakakatulong sa inyo. Pero,
Hindi nyo ba naisip na itong ginagawang tulong na ito, ng Alice Guo na ito, ay para itali kayo sa utang na loob sa kanya? Itali kayo. Nang sa ganon, sa susunod, na tumakbo siyang muli, panalo pa rin. At sa susunod, pwede na siyang maging gobernador ng Tarlac. At kung hindi pa ito nadiskubre ng mga otoridad, posible na makaakyat ito hanggang sa Panguluhan. Kayong mga tanga dyan sa Bamban, kasi nga po hindi ko nilalahat, kasi kaya pala naman ito nanalong mayor na ito, ay dahil sinuhulan yung mga barangay captain. Sinuhulan para iboto ng mga constituent ng mga kapitan na ito, mga kapitanes na ito na mukhang kwarta, na mailuklok sa pwesto itong Alice Guo na ito. Mga taga-Banban, mga barangay chairman na nabayaran ni Alice Guo, mga traidor kayo. Dahil ipinagpapalit ninyo ang interes ng ating bansa. Yan ang mahirap po mga kababayan sa karamihan natin mga Pilipino. Pinagtatawanan tayo ng China. Dahil tutulog-tulog tayo, bukod sa tutulog-tulog, alam nila na nabibili ang kaluluwa natin. Generally, Pilipino. Although, hindi lahat ng Pilipino. Yan na lang, itong nangyayari dito dyan sa Bamban Tarlac. Dahil sa nanganganib ang posisyon nitong Alice Guo, kayong mga taga dyan sa Bamban na nababayaran, gusto ninyong mag-alsa, gusto ninyong mag-people power para i-retain sa kanyang upuan itong Alice Guo na ito. Palibhasa kasi, mga mukhang pera. Palibhasa, mukhang ayuda. Mabigyan lang ng 3 kilong bigas, mabait na. Mabigyan lang ng mga pambili ng school supply ng mga anak, mabait na. Kaya, pumapabor kayo dito sa mayor na ito na itinanim ng China. Kung hindi po ito nadiskubre sa mga susunod na eleksyon, marami pang Alice Guo ang lilitaw, ang mauupo sa kung ano-anong mga posisyon sa buong bansa. Itong Alice Guo na ito, ang sabi doon sa Chinese newspaper, the first Chinese to be a mayor. First Chinese. So, ibig sabihin, ito pa lang yung, kumbaga, pilot project. Ito pa lang. But I don't believe. Sigurado ko marami na yan dyan sa iba-iba pang mga munisipalidad at mga syudad sa buong Pilipinas. Hindi lang mayor. Mayroon na nga tayong senador na tanim ng China. Di ba? Alam nyo, believe din talaga ako sa talino nitong China. Nakakabilib. Magaling. Magaling sila. Masasakop nila ang isang bansa na hindi nagpapaputok. Walang tinatamaan ng bala na kahit isa. Matahimik na pagsakop. At nangyayari ito dito sa atin, sa Pilipinas. Matagal na. Sa umpisa, ang hinawakan nila yung economy, di ba? Yung mga malalaking mga negosyo dito sa Pilipinas, di ba? Sila ang may-ari. Tayong mga Pilipino, sino-sino ba lang sa ating mga Pilipino, ang bilyonaryo may, bukod sa mga bilyar, sino lang bang Pilipino?
As of now, si Villar lang yung nakikita natin na katapat ng mga naglalakihang nagyayama ng mga inchik dito sa Pilipinas. Pero alam nyo, sa totoo lang, marami rin namang mga Pilipino ang magaling sa negosyo. Kaso nga lang, yung iba walang puhunan, yung iba naman natatalo ng kompetensya, at sigurado, may mga ginagawang hakbang ang mga Chinese para yung mga magagaling na Pilipino ay hindi makaporma. Nang sa ganun ay sila-sila lang. Ngayon, balik tayo dito sa Banban. So, gustong mag-people power ng mga taga-Banban. Pero, we have to congratulate din po. Bigyan natin ng parangal yung mga barangay chairman. Dahil mayroon din out of how many barangays ba meron ang Banban? Kasi, sa lahat daw ng mga barangay chairman dyan, na binayaran na itong Alice Guo nung eleksyon, may 4 or 5 na mga barangay chairman na hindi nila nakuha. Hindi nila nabayaran, hindi tinanggap yung suhol. Kaya, kahit papano naman po, kahit 5-4, biro-biroin mo mga kababayan, sa 10 daliri, 5 lang yung hindi nasuhulan. So, yung 5, actually, hindi 5 Kasi malay natin kung, hindi ko pa na-research pala, kung ilang barangay mayroon ang Banban. So, kung 20 man yan, 30 man yan, 30 barangays man yan, kung 5 lang po ang hindi nasuhulan, ibig sabihin, mas maraming dihamak yung nasuhulan na ipapahamak po ang bansa natin. Alam nyo itong Pilipinas, mga kababayan, napakadali talaga nitong sakupin. Napakadali. Nung panahon ng Kastila, napakadali nating nasakop dahil sa pagiging watak-watak. Wala pang isang buong bansa noong araw. Ang gumawa lang na ang ginawa lang tayo na ni-unite tayo na naging isang bansa ay Kastila po. Kasi actually, may utang na loob din tayo. Yun po ang isang magandang nagawa sa atin ng Kastila. Dahil yung mga independent na mga little kingdoms, ni-unite ni Kastila into one nation. Tapos ngayon ito na naman. Sa ibang paraan naman po tayo masasakop. Hindi sa pagiging watak-watak, kundi dahil sa kagahaman, sa pagiging gahaman ng Pilipino sa kwarta. Na hindi nag-iisip na yung tinatanggap niya, specifically na, itong topic natin na Banban, suhol, mga nasuhulan, kaya ayaw nilang matanggal itong Alice Guo na ito. Ang ipinagtataka ko lang, mga kababayan, kung ano ang gagawin ng ating gobyerno kung sakaling umabot nga po sa punto na patatalsikin itong Alice Guo, tapos manggulo, mag-people power yung mga taga-Banban. At tiyak ako, alam na alam din ng China, alam nila kung paano aamuin. Yan. Alam nila yung tungkol sa people power. Ilang beses na kasing nangyari. Kaya ginagamit nila ngayon yung people power.
For sure, sinabihan nila yun ng mga operator na to. O, para hindi matanggal itong mayor natin, kailangan mag-people power tayo. Mga tanga. Umayos kayo, mga taga-Banban. Ipapahamak ninyo yung bansa, bayan ninyo. Hindi lang bayan ninyo. Ang buong bansang Pilipinas. Pero sana naman po mga kababayan, ito dahil na-expose na itong maitim na planong ito ng China, siguro ko naman magiging alerto na po ngayon ng gobyerno natin na sana wag na pong madagdagan pa itong mga alis-goo. Diba? Ngayon, mayroon ng hakbang yung Pangulo natin na ipinadeport yung mga nag-ooperate ng Pogo. Good. Pero bakit kasi kung hindi lumitaw itong controversy na ito tungkol kay Alice Guo, hindi pa ipapadeport yung mga hanggang ngayon may mga nag-ooperate pa na Pogo. Sa sobrang kasakiman ng Pilipino, sa sobrang pagiging mukhang pera, kahit na itong mga Pogo na ito ay may masamang epekto sa lipunan natin, pinapanatili dyan, nandiyan dyan. At itong Alice Guo na ito, hindi malayo na ang ipinamimigay nitong pera sa mga constituents dyan sa Bamban ay galing sa Pogo. Dilihensya galing sa Pogo. Kaya ito namang mga tangang mga mamamayan, kahit alam nila na ang Pogo ay isang hindi lamang basta sugal, kundi mayroon pang maitim na bagay na nasa likod nitong pagpapasugal na ito. Pero wala silang pakialam, oh. Basta sila tumatanggap. Hayaan mo na yung Pogo na nandiyan yan. Maglipa na ang mga Pogo. Kasi, nagkikinabang. Diba? Mga kababayan, ano ba ang masasabi ninyo tungkol dito? Kayo mga taga-Banban dyan, ha? Na mga nasusuhulan, mag-isip-isip kayo. Kaya kayo sinusuhulan para yung China ay makapasok sa atin, masakop tayo. Ngayon tuwang-tuwa kayo dahil nakakatanggap, may natatanggap kayo. Barya-barya lang naman yung tinatanggap ninyo. Pero ang kapalit niyan, ano? Ang kapalit niyan ay magiging orphans tayo dito sa loob ng ating tahanan. Ngayon, tuwang-tuwa kayo dahil may natatanggap kayong ayuda, pagkain, kung ano-anong supplies, na hindi nyo man lang inisip na ito ay suhol sa inyo. Suhol para isuko yung bansa natin. Mag-isip-isip kayo dyan, mga taga-Banban. And not only Banban, lahat ng mga lugar-lugar dito sa buong Pilipinas na pinatatakbo na ng mga tao ng China. Di ba mga kababayan? Abangan natin kung ano ang mga susunod na mangyayari dyan sa Banban na yan, kung talaga mag-people power sila dyan. Mga kababayan, kagaya ng lagi kong sinasabi, ipaglaban natin, wag lang basta mahalin, ipaglaban ang ating bayan. Dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Magandang hapon po at maraming salamat sa panonood. See you in my next vlog. This is Sultana de Manila. Peace.